Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mainit na pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. At ito ang programang Global na Tayo. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating mga online digital platforms sa inyo pong Facebook browser. Kami po ay napapanood live sa inyo pong Facebook browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po. And of course, sa ating live audio streaming sa mga cellphones po ninyo. Ano po, yan man ay iPhone or Android phone, pwede po nyo kami mapakinggan dyan. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan naman po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave facilities ng Voice of America. So yan po mga iba't ibang mga pamaraan para po kami inyong masubaybayan, mapakinggan, online, at ganyan rin sa ating shortwave broadcast. So ngayon pong araw na ito, tayo naman ay dadako ngayon para sa larangan ng ating agrikultura. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon at ito po ang aming ihahatid sa inyo. Dahil makakasama po natin ngayon ang ating National Food Authority. Dahil sabi po ng Department of Agriculture, nananatiling stable ang supply ng bigas. Yan po ay sa likod na rin ng global oil pressures. Pag sinabi ho natin global oil pressures, yan ay dahil sa giyera sa gitnang silangan, yung sobrang taas na presyo ng produktong petrolyo. Okay, so alamin natin, lalo na pag sinabi natin rice, siyempre, ang unang tinitingnan natin dyan, NFA. Kasama po natin ngayon ang ating NFA Administrator. Walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson mula po sa NFA. Magandang umaga po, Administrator Lacson, at welcome back sa programang Global na Tayo. Hi, good morning Ray, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Nako, maraming salamat po muli, Administrator Lacson, sa pagpapaunlak po ninyo muli dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, Administrator, siguro matanong ko lamang po, paano, kasi po tiniyak ni Secretary Chu Laurel ng DA na sapat ang supply ng bigas sa kabila ng naranasan natin ngayong problema dahil dito sa giyera sa gitnang silangan. So paano tinitiyak po ng NFA na mananatiling sapat at stable na supply ng bigas sa bansa? Well, Ray, ang tinukoy ni DA Secretary yung sapat at ng supply ng bigas sa buong Pilipinas, Ang tinutukoy niya rito ay kabuuang stocks, NFA, pati ang nasa pribadong sektor, etc. So lahat po 'yan. Kanya tama po 'yon yung tinuran niya. Ito po ay sapat na sapat. Ngayon po sa NFA naman, ang atin pong stocks ay nananatiling healthy at 8.66 days to last, kahit pa nag full blast tayo ng pagpapalawig ng benteng bigas, nananatili po na mataas ang level ng ating stocks. At ngayon nga, kasalukuyan medyo mas nag-aggressive na tayong bumili muli ng palay. Alright, speaking of that, yung aggressive na pagbili ng palay ng NFA, naglabas po ang NFA ng price list para sa at least para sa Region 3. Kung hindi po ako nagkakamali, lumabas po 'yan at yung clean and dry na buying ng NFA. I think yung clean and dry palay para po dito sa Bulacan and Nueva Ecija, I think 30 pesos. Tama po ba 'yon, Administrator?
Tama po yun, pero hindi lamang po doon sa nabanggit ninyong lugar ang medyo itinaas na natin, no? Kasama rin po dito yung sa Sorsogon, tinaas na po natin sa 30, sa Region 6, sa Capiz, no? Tinaas na po natin yan. Tapos sa may Bohol, tinaas na rin po natin yan sa 30. At Region 9, tinaas na rin po natin yan. Region 10, tinaas na rin po natin. At Region 11, at saka sa may Cotabato area at Barm, no? Kaya tinaas na po natin dyan ang presyo para at least yung mga hina-harvest pa ngayon, ay magkaroon po ng option yung ating mga magsasaka na pumunta sa NFA sa mas mataas na presyo. Alright, napansin ko po, Administrator, dito sa mga nilabas na anunsyo ng NFA sa buying price, merong tinatawag na delivery supported by PALGO. Ano ho bang ibig sabihin ng PALGO? Well, ang PALGO po yung Palay Assistance Program ng local government unit. Ito po yung programa na kung saan may mga ilang mga local government units na nagbibigay pa ng insentibo sa kanilang magsasaka na nagbenta sa NFA. Parang kunwari sa may bandang Bicol, 5 piso kada kilo, nagbibigay sila. Mayroong 2 piso, mayroong piso. So, yun po yung PALGO. Parang suporta pa ng local government unit sa lahat ng mga magsasaka nagbenta sa NFA. Kumbaga parang subsidy nila. Ganun ba yun, Administrator? You can call that subsidy, but it is on top of the buying price ni NFA. So, nadadagdagan ng kita nila. Sa tingin niyo po ba ngayon, Administrator, kamusta kaya ang magiging natin, ang ating magiging rice production? Umaasa ba tayo na malaki ang ating rice production sapagkat sa mga nakalipas na linggo, sa mga nakalipas na buwan, wala tayong naranasang bagyo? Ano po? Tama po yun. So tala naman at sa monitoring ng Department of Agriculture, mukhang kung ano yung target ng first half ay ma-attain. Ang malaking epekto nito na tinitignan at binabantayan at ginagawan na ng mga mitigating measures ay itong paparating na taniman at anihan itong tag-ulan. Doon kasi lahat mararanasan ng epekto ng gera, pagtaas ng krudo, pagtaas ng inputs, dito po mararanasan yan sa susunod na taniman at anihan. Pero ito, Administrator Lacson, may sinabi rin si Secretary Chu Laurel na merong 20% projected decline in palay output. Ito raw ay worst case scenario in relation sa epekto ng Middle East tension. Nakikita nyo rin po ba ito? Ano kaya ibig nyo sabihin dito sa worst case scenario? Yun pong tinukoy nila, tama po yun. No? Ang tinutukoy po nila dyan yung ating susunod na anihan. Yun kasi yung sinasabi ko nga kanina na ang epekto nito ay mararanasan natin next season. Itong Oktubre, Nobyembre na anihan. No? Kasi nga, dahil sumobra ang taas ng fertilizer, ng fuel, ng diesel, nakikita natin ang ating magsasaka magpipigil sa paglalagay ng abono at sa pagpapatubig, baka sa sobrang taas, baka hindi maibigay lahat ng pangangailangan tubig. Although hindi yun ang masyadong concern doon kasi nga tagulan yan, pero yung sa inputs, yun po yung ating tinataya na kung hindi maibibigay lahat yung mga kailangang intervention na nangangailangan ng pondo, baka nga po 20% ang reduction for that particular season. And that is under the worst case scenario. No, yes worst case po, scenario ganun po yun. Alright. Pero, benteng bigas, Administrator. So, dito sa harap namin, madalas meron ako nakikitang pila dito sa may harapan ng Bureau of Animal Industry, BAI. Marami tayong mga nakikita mga senior citizens niyan na pumipila, yung mga indigent natin. Benteng bigas ang pinipilahan. Tama ba? Benteng bigas ba yung pinipilahan nila dito, Step? Anyway, yung benteng bigas na yan, can we be assured na may sapat tayong supply niyan habang patuloy pa rin ang kaguluhan sa Middle East? Let's say 2 to 3 months from now, meron pa rin bang sapat na benteng bigas, Administrator?
Oo, sapat na sapat to, Ray. Kasi nagpupulong kami on a weekly basis, no? Tinitignan namin yung offtake, ika nga yung gaano kalakas ang labas ng bigas Mhm. versus our stocks, Mhm. no? Tapos nagmi-mill pa tayo. So, kung ang iniisip natin itong taon lang na to, wala pong problema yan, tuloy-tuloy po yan. Mhm. Ang target nga natin po dyan, nasa utos ng Pangulo hanggang 2028. Dire-diretso po ang ano. So, Wow. kapag nakikita po natin na medyo bumababa ang level ng stocks, na ginagawa na ho agad ng paraan, no? Pinapapaspasan ng giling, Mhm. nagpe-prepositioning. So, sapat po kung sa 20 bigas lang sa ating mga vulnerable sectors, sasapat po yan. In fact, last year pa naman po, sinabi naman po ng Pangulo at ni Secretary na 15 million families po ang target na mabigyan yan. Wow. Ilan po muli ang target, Administrator? Nasa 15 million 15 million pamilya po. families. Opo, opo. Administrator, kunin ko lang itong reaction nyo dito sapagkat isa rin po sa mga measure na ginagawa ngayon ng gobyerno para labanan itong epekto ng Middle East crisis na ito, oil crisis, ay yung pagbaba ng tariff sa mga agricultural products. I think kasama dito ang bigas. So, how will this affect NFA just in case, Administrator, kung meron man? Tingin ko yung sa taripa ang nasa table na pinag-uusapan ay hindi po kasama ang bigas, kundi sa aking monitoring ay yung corn ang kasama, ang pork kasama, ang chicken kasama na pinag-uusapan. Ang bigas, I think it will stay the same. Pero kung sakali man na ano ang epekto sa NFA, sa atin kasi, una, hindi na tayo nag-i-import or ano, wala naman tayong masyadong epekto sa atin yan. Pero yung pagdagsa, kunwari, ibinaba ng taripa ng bigas, dadagsa po ang importation. So, babagsak po ang, tendency is pumaksak ang presyo ng palay. Sa isang banda, maganda po sa amin kung mura ang bili namin ng palay, pero sa isang banda pangit din po kasi lahat po ng magsasaka papunta po sa amin po gusto magbenta, hindi naman po natin kayang i-absorb lahat ng yan. Kanya po, at the end of the day, lagi po natin sinasabi, alam naman po natin, it's a very good balance of all things, no? Para at least hindi po tayo napapahirapan lahat ng sambayanan. Ay, Administrator, may pahabol na tanong lang po dito. Ang tanong kasi, pag namili po ba ang NFA ng palay sa ating mga farmers, may quota ba? Halimbawa, kinakailangan 100 sacks of rice, 50 sacks of rice per farmer ang pwedeng magbenta ng NFA. Less than that, halimbawa mga 10, 15 sacks lang, 20, hindi na ina-entertain ng NFA? Naku, hindi po. Baligtad po. Kahit isang sako lang yan, entertain po natin yan for as long as kasama siya doon sa mga dapat bilan, mga farmer, no? Ang limit natin ay kada magsasaka, 100 sako. Kaya pwede lang ibenta. Kasi para naman po mas maraming magsasaka yung mabilhan natin. Maximum po yon yung 100. Tapos, para naman sa mga mas maliliit na magsasaka, meron tayong fast lane. Iba po ang listahan ng 50 bags and below or 50 kaban and below, meron po silang fast lane. So, yun po ang ating mga limitations as to pagbili ng palay sa ating mga magsasaka. So, yun. So, it doesn't matter kung 10 or 1, 10, 20, 30, 50 ang sako na palay na ibebenta ng farmer. Basta walang hihigit sa 100 sacks, hindi na pwede yon. Ano ho? Tama po yun. Po yun. Okay. So what will happen if in case isang NFA regional outlet, sabi na natin mag-report o may mag-report na, teka, bakit hindi kami ina-entertain ng NFA regional outlet dito porque 10 sako lang yung aming na event, dala-dala. Ayun, ulitin natin yung tanong kay Administrator. Administrator, ulitin ko lamang po, no? Oo, medyo yata yung linya. naputol lang.
Ano po ang dapat gawin ng isang farmer? Halimbawa, kung hindi siya na-entertain ng isang NFA regional outlet natin dahil 10 o 15 sako lang ng palay ang kanyang dala, at hindi siya na-entertain o hindi nabili yung palay niya. What can the farmer do? Well, unang-una, very, highly unusual, kumbaga, no? Pero kung sakaling mangyari man, no, ipagbigay alam lang agad sa amin dito sa opisina, or kung sa branch siya pumunta, pagbigay sa region. Isang tawag lang po yan. May mga numbers naman po yan na makikita nila sa mga nakapaskil dyan sa NFA, no? Pero sana po hindi mangyari yun. It's very unlikely, pero kahit sa akin dumiretso ng tawag, sabihin lang at para ma-entertain. Ayun, ganun kabilis ang aksyon ni Administrator Lacson. Pwede nang dumiretso kaagad sa kanya, no? Kung sakaling merong mga ganong klase ng Opo, kung sakaling insidente. meron man po gano'n, pero sa taya ko naman Highly unlikely. highly unlikely naman po yan. No? Okay. So ulitin ko, Administrator, before I let you go, ho, yung supply ng bigas natin is enough, stable pa rin. And then yung ganun din, especially when it comes to the 20 pesos na bigas, sabi nyo nga, it can even last up to 2028, Administrator. And of course, yung patuloy na pagbili ng palay ng NFA, which is nationwide, tulad na nabanggit nyo. Pero aggressive kayo ngayon at tumaas nga po ang presyo. Tama po yun. Ng benta, ng bili po ninyo ng fresh and dry palay. Yun talaga. No? Okay. Opo. With that, Administrator, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Sa amin, napakalaking bagay po nito, especially sa mga hinaharap na hamon ngayon ng ating mga kababayan. Pero isang tanong na lang, habol, di ko talaga maiwasan tanong to. Kailan namin makikita yung NFA sa mga merkado, sa mga outlet? Dahil napag-usapan na natin to, yun ang talaga hinihintay namin. Makita namin yung NFA. Tulad nung nabanggit ko nga nung dati, maski na sa sari-sari store, makita ko NFA, nakikita ko May babalik. Kailan babalik to, Administrator? Matagal natin hinihintay to. Tama po, pare-pareho tayong naghihintay dyan, no? Ang target po niyan ay June, July, may pasa na yung batas. Pero after po may pasa yung batas, ipapublish ka po yan, 15 days. So sabihin na natin, lumabas ng Agosto. O gano'n, no? Then we will prepare kasi kailangan po nating ng tao, magdagdag ng tao, yung sistema, ayusin natin. Ako naman, very realistically, kung ano yung isasad ng batas na kunwari, in a period of 6 months, dapat meron na ito. So, yun po yung susundin natin. So, ang tingin ko po, next year po yan. Siguro, hopefully, early next year, makita na natin. Ayun, sige. Kung hindi man ngayong taon na to, early next year. Opo, pero inaasahan po natin na lumabas ang bagong batas. Ito pong June, July. Ayun, bagong batas ito, no? June, July. Tapos ang full implementation niya by early next year. Early next year, opo. Yan, okay, sige. Something to look forward to, optimism namin, Administrator. Tama po. Opo, Thank you pare-pareho po tayo umaasa. Opo. Thank you very much, Administrator. Maraming salamat po. Wala pong anuman at magandang umaga po sa atin lahat. Ang ating NFA Administrator, Dr. Larry Lacson. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan with NFA Administrator Dr. Larry Lacson, tayo po ituluyan na magpapasalamat sa inyong pagsubaybay dito po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ulitin ko lang kasi magandang balita po itong senior sa atin ni Administrator. Unang-una kasi yung sapat na supply ng bigas, na-maintain ng NFA. Okay? Pag sinabi natin may sapat na supply ng bigas ng NFA, that also provides enough supply para po dito sa benteng bigas na binebenta ngayon, ibinabahagi sa ating mga, sabihin na nating marginalized sector of society, katulad ng mga persons with disabilities, senior citizens, single parent, o kaya yung mga talagang indigent. Tulad nga ng nabanggit ko po, itong aping himpilan, sa harap po ng himpilan namin, nandiyan ang Bureau of Animal Industry. Ilang linggo ko na nakikita ang haba ng pila dyan. Okay? Na talagang ang pinipilahan pala dyan yung benteng bigas. Okay? So, alam nyo, nakakadurog man ng puso aminin, pero syempre sa dami nila maawa ka dahil syempre mainit, no?
sikatan ng araw. Buti nga sa itong mga nakalipas na linggo, walang ulan walang bagyo. What if kung biglang umulan, biglang sumama ang panahon, paano sila? Pero isa po yan sa naging dahilan para nga po atasan ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhin na itong 20 pesos na bigas tumagal hanggang 2028 at ayusin ang sistema. Ayusin ang sistema para ng pamamahagi o pagbebenta para hindi humahirapan yung ating mga kababayan na pumipila para bumili ng 20 pesos na bigas. Or at least mismo sa NFA nang galing up to 2028 ang 20 pesos na bigas. Okay, hindi lang ngayon, hindi lang habang nagkakaroon ng Middle East crisis, kundi hanggang 2028. Okay? And of course, isa pa, yung presyo ng bilihan nila ng palay. Okay? So, nagiging aggressive sila. Hindi alam nyo, nagulat ako, akala ko kasi yung impormasyon na hawak ko, halimbawa, ito maximum buying price for Bulacan and Nueva Ecija branches. Yung clean dry, 30 pesos. 30 pesos per kilogram, per kilo. Okay? Ngayon, yun namang clean and dry palay, 29 pesos para sa Tarlac. Sa probinsya ng Tarlac. Okay? 29 pesos. Okay? Ngayon, dito naman sa bahagi ng dito naman sa standard rate for Pampanga, Bataan and Tarlac without PALGU, yung sinasabing assistance. Ito yung sinasabi ng administrator na merong assistance, kaakibat na tulong dito ang local government units ng kung saan man bayan sila. Standard rate po ng Pampanga, Bataan and Tarlac is 28 pesos para sa clean and dry palay. Okay, without PALGU, wala yung suporta ng local government unit nila. Okay, samantala 25 pesos naman yung approved na presyo para sa Aurora at Zambales. 25 pesos para sa clean and dry palay. Okay? O yan. Pero meron pang isa, yung isang ano pa nila yung standard procurement rules para sa tinatawag na yung bagong ani, yung wet bagong harvest na palay. Yung hindi pa binibilad or something, 15 pesos minimum. Okay, minimum. Yan. At yan daw po ay magtatagal yung tinatawag na presyo na yan is I think nagsimula noong April 13. Okay? And it will also magtatagal po yan. Medyo mahaba-haba pa hanggang I think yan hanggang 19, April 19. Yung presyo na yan. And it could even extend more further, hindi lang sa April 19. So, at tabayanan po ninyo yan doon sa mga kamag-anak sa mga kaibigan nating mga magsasaka, doon sa ating mga overseas Filipino workers na yung pamilya nila involved pa rin sa pagsasaka, no, meron pa rin meron pa rin uuwi ang mga inasakahan. Marami kasi akong kilalang mga OFWs na bahagi ng kanilang investment, no, panatilihin yung pagsasaka. O kaya umupa ng isang lupa para gawing sakahan. O pinagpatuloy nila yung naiwan ng lupa ng mga magulang, ng mga ninuno na sakahan. Habang sila ay nasa labas ng bansa, pinagpapatuloy yung pagsasaka. At least pag uwi nila, meron pa rin silang aasahan na mapagkukunan ng kabuhayan. So yun po yun ang presyo yun sa ating mga OFWs. And of course, sa mga nakikinig sa atin through our online digital platform na nasa Tarlac, tulad ni Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan yan yung mga presyo. Pero hindi lang po dito yan sa National Capital, hindi lang naman sa Region 3, kundi sa iba't ibang mga lugar na sa bansa. Medyo tumataas din dahil nga po nagiging aggressive ang NFA sa pagbili ng palay. Lalo pa ngayon, maganda ang ani kasi ilang buwan tayong hindi dinaanan ng bagyo. Hanggang ngayon, maswerte pa rin tayo. Yung Sinlaku, hindi natatama sa atin. Yung Sinlaku, super typhoon yan. Na tumama dyan sa Guam, sa Mariana Islands. At nagbabanta rin sa Saipan. Okay? Super typhoon yan. Pero, hindi yan tatama. Well, ayon sa weather forecast, weather modules,
ng Pag-asa at ng iba pang international weather stations, hindi na yan tatama sa Pilipinas, hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero yan po ay isang super typhoon. Kung makikita nyo yung model niya, no, yung makikita nyo yun sa mga reports, hindi ko maiwasan maikumpara kay Yolanda. Yung super typhoon na Yolanda, ganun siya kalaki. Maikukumpara mo siya. So mapalad pa rin tayo na hindi siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility at hindi siya magla-landfall sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan ng ating mga nakaakibat sa ating Master Control, nandyan si Milo Junela, and of course, ang ating wirecast si Justin, ang ating executive producer, si Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.